morning, sir. Sir, ilang taon na po itong puno na to? Ang mga puno is nasa almost 24 years na. 24 years na to? Anong height nito, sir? Ang dating height nito is nasa 15 meters ang taas. Sa ngayon, nag-cut back tayo. So, ibig sabihin, ang kinukuha namin na maximize namin ng 7 meters. Ang taas lang nito. 7 feet kako sana yung taas. So, yun ang minemaintain namin size. So, yung mga nakikita nyo pa na lampas ng 7 feet, puputulin pa rin namin yun, ibababa namin itong taon na to. So, ano yung mga cutting mo dito, sir? Sa taas lang? Oo, sa ngayon sa taas lang, pero sa ibaba yung mga sobrang sanga tinatanggal din namin. So continuous ang pruning niya, continuous ang tawag niya deployment dito pag namulaklak. At sa bulaklak pa lang nagde-defoliate na kami, nagbabawas na kami ng dahon. Okay. Kasi sumasabay yung dahon at saka yung bulaklak. Then habang nagde-defoliate sabay din ng pruning. Then, pagdating ng time na after 2 months ulit, nag-i-spray ulit kami ng inducer. Para every 2 months may pagitan yung bunga. So, paano nyo nila-rehab, sir, yung puno? Kasi, syempre, tayo, pagka parang abusive na yung ano natin. Ang namin, after 3 consecutive na pabunga, nagkukuha na kami, nagpe-fertilize na ulit kami sa puno. Hindi namin hinihintay na liliit yung bunga niya. So, ang reason kasi niyan, pinapakinabangan natin yung puno, kailangan din nating pakainin. Yes, importante talaga yung nutrition sa puno. So, ano yung mga pinapa-feed natin na binibigyan namin fertilizer? Siya ng during reconditioning kasi ang kwan namin dito, pagdating ng time na dapat yung seasonal ang bunga, yun yung time na nagre-rehabilitate kami. So ang fertilizer na ginagamit namin is urea, nitrogen mixture ng kwan din yun, hindi ko matandaan yung ano, calcium nitrate or boron nitrate, yun ang kanya, meron siyang nitrate. Pero itinutunaw namin yon sa tubig at ibinubuhos namin sa paligid ng puno. Paano ang application nun, sir? Ito is maximum of 18 liters ang nailalagay doon sa solution ng fertilizer na ginawa namin. So yun, ang pagitan niya, nagkukuhan kami ng fertilization ng mangga dito ng 4 times in a year. Yun yung fertilization namin. So, ang nangyayari, ito kasi is under din ng experimental ng Ifugao State University. So, although ito is open sa public na kung gusto nilang matutunan, binibigay namin yung technology. So, nagre-research kami para sa mga farmer ng Region 2 at ma-disseminate yung technology para sa ganun pakinabangan ang mangga ng Region 2. Ayan. Yan yung one. So, normally, sir, mga ganitong age, sir, at saka ganitong height, mga ganyan, gaano kadami ang na-harvest nyo per tree or per hectare? Per tree, ang target namin na per tree is maximum of 40 kilos per tree. Sa ganitong laki? Oo, sa ganitong laki. Pero kung maximum of 40 per harvest. So, ibig sabihin, nagha-harvest kami dito ng 6 na beses sa isang taon sa isang puno. So, yun 40 times 6? Oo. Okay. Although average yung 40, pwede siyang bababa up to 25 kilos. Yun yung one. Maximum yung 40? Maximum yung 40. So, yun yung production na target dito sa farm na to. So, ano pa ba yung mga na-encounter or ano ba yung advantage pag ganito ang sizes ng mangga natin? Ang advantage nito, yung bagging niya, madali. Yung maintenance niya, yung pag-spray mo, yung insecticide mo at saka fungicide mo, na ma-maximize mo at saka nakakatipid ka.
Yung cost of production mo mababa. Kumpara doon sa malaking puno na napakarami mong output, pero kung i-computein mo yung return of investment mo, mas malaki yung cost of production mo compared sa ganito. Hindi kaya sir nakakaapekto sa dami ng pag-i-spray nyo, sa dami ng pagpapabunga nyo? Hindi nakakaapekto sa sizes ng mango, sa quality ng mango? Ang sizes ng bunga ng mangga at quality niya nagdedepende doon sa ipinapakain nyo sa kanya. This project, ang kuwan nito is maabot, nasa 5 years of operation na kami. So doon na namin nakita na yung sizes ng bunga nagdidepende doon sa irrigation and fertilization. So ang isang target namin ngayon dito, ang wala sa amin ngayon, tubig, is yung tubig. So yun yung isang target namin na malagyan ito ng drip irrigation para sa ganun ma-maintain namin yung size. Kasi pag ganitong walang ulan, mapapansin nyo na maraming fruit drop at maliliit yung bunga. Nung nakaraan sir, before kasi nag-El Nino, di ba? Grabe na niya. Malalaki ito. Ang sizes ng bunga nito, nakakakuha kami ng 2 piraso sa 1 kilo. Itong variety na ito is lamaw. Kaya yung size niya talagang malalaking bunga. Paano niya kinokontrol yung mga insects infestation sir? Ang insect nito nakokontrol dahil malimit naming araruhin yung area. Then pangalawa yung pruning, then defoliate, then yung insecticide. Kailangan yung timing ng pag-spray ng plant. Ayan. Thank you so much sir.